Good morning, guys. Um, Today is exciting day kasi wedding anniversary namin. Kaya excited ako mamaya. Lalabas kami. Nag-book ako ng restaurant. So doon kayo magdi-dinner kami mamaya sa labas. Kaya ngayon papunta ako sa trabaho. Then mamaya maghahanap ng regalo sa kanya. Alam nyo, ang hirap-hirap bilhan ng regalo yung asawa ko kasi lagi na lang wala siyang kailangan. Pag tinatanong mo kung ano yung gusto mo, sasabihin niya, I don't need anything, I don't want anything. Ganun lang siya. Tapos, nung nasa bus na ako, sabi niya, kung nandiyan ka pa sa Central, bilhan mo ako ng yung tawag dito? Reusable na ice cubes. Sabi niya ganun. Hindi mo sa ice cubes, yung cubes siya, talalagay mo sa freezer, tapos ilalagay mo sa drinks kapag kailangan mo. Tapos hugasan mo lang ulit, tapos babalik mo ulit sa freezer. Reusable nga yun. So, sabi ko, naku, wag na lang. Nandito na ako sa bus, uwi na ako. Kaya mamaya, pagkatapos gagaling ko sa trabaho, punta muna ako sa bangko kasi magde-deposit ako ng pera. Then, tsaka ako bibilin yun kung makakahanap ako. Si Ken talaga napakahirap bilhan. Hindi mo alam kung anong bibilhin para sa kanya. So, update ko kayo mamaya ulit. See you later. Alam niyo guys, kanina pumunta ako sa bangko kasi nga magde-deposit ako ng pera. Nagpuisit ba naman ako kanina? Paano ba naman kasi kasi minsanan lang ako mag-deposit ng pera doon. Mostly ang inuutusan ko mag-deposit ng pera is yung asawa ko. Yung sinasabi ko palang account is yung sa Philippine account ko yun. Yung bangko na kasi may akong savings ng Philippine peso. So minsan pag naalala ko na ko yung asawa ko na mag-deposit doon ng pera monthly, pag tinatamad ako siya, pinag-deposit ko. Pero pagka may time naman ako, pag ako tinatamad, ako nag-deposit ng pera doon. Ngayon, kanina, nandun ako, nag-deposit ako ng pera. Biglang, and then, nung sabi ko na mag-deposit po ako ng pera, kasi last time naman, bago ako umuwi sa Pilipinas noong February, nakapag-deposit na ako, tapos noong March, nakapag-deposit na ako. Itong, April lang hindi ako nakapag-deposit kasi nga, nakalimutan ko yun. Anyway, pagdating ko doon, iba yung babaeng sa akin entertain sa akin. Sabi ba, so chinek niya, sabi niya sa ganitong pangalan, sabi ko hindi. Kasi dati, meron kaming inaanuhan yung sa mortgage namin dati, yung sa bahay, pero tapos na kasi yun. Kaya pag nagpapadala ako, hindi na yung pinapadala ko doon yung sa mga utility bills na lang namin. Anyway, so sabi ko, hindi, mag-deposit lang ako ng pera sa account ko. Tapos tinatanong niya ako, yung account ba pangalan mo? Sabi ko, oo, nandito sa akin yung card ko. Tapos sabi niya, pero kasi yung remittance is under sa asawa mo. Sabi ko, ano ibig mo sabihin? Sabi niya, yung asawa mo nag-deposit. Sabi ko, so? Ano naman doon na naman nagkinalaman doon sa deposit ng asawa ko. Yeah, nagde-deposit siya doon sa account ko. Kasi inutusan ko siya. Pero account ko yan, sabi ko. Sabi niya, hindi kasi under ng asawa mo, yung remittance under ng asawa mo. Sabi ko, hindi naman talaga remittance yan eh. Ang dyan is, nagde-deposit kami ng pera, savings ko yan sa Pilipinas, sabi ko. Nagde-deposit kami na ng pera para pag umuwi ako ng Pilipinas, may pera ako, sabi ko. Hindi, sabi niya, under ng asawa mo yun. Sabi ko, di ano ibig sabihin? Hindi ako pwede mag-deposit kasi asawa ko ang nagpapadala dyan. Tatalo na kami, no? Kasi hindi ko siya maintindihan. Nagmamarunong na hindi naman niya ma-explain. Hindi ko malang maintindihan ba't sinasabi niya under ng asawa mo yung remittance. So what? I-account ko naman yung pinapadala, nilalagyan niya ng pera. Anyway, yung lalaki, may lalaki doon sa likod niya, siguro manager nila yun, nakikinig siya noon. Tapos sabi niya, so yung asawa mo dati nagpapadala, siya naglalagay ng pera sa account mo.
Sabi ko po, lalo na po yung nagpapahagawa ako ng bahay, talagang siya ang naglalagay ng pera kasi malalaking pera yung dinedeposit niya. Mas madali para sa kanya kasi mas ano niya yung mag-ano ng online at saka siya ang sinuutusan ko pumunta dun sa bangko dun sa account namin dito sa Hong Kong. Siya ang inuutusan ko na mag-transfer ng pera dun sa account ko sa Pilipinas. Kaya madalas siya yung talaga yan nag-transfer ng pera sa account ko. Pero hindi naman ibig sabihin no, siya yung under sa kanya yung remittance. Yes, siya minsan nagpapadala. Yan, hindi ko talaga maintindihan, nagtatalaw kami. Mabuti na lang yung lalaki sabi, sige, okay na yan. Asawa niya nagpapadala, wala namang problema doon. Gusto niya mag-deposit ng pera, di hayaan mo, account naman niya yan. So yun, doon natapos. Buisit talaga ako kanina. Hindi ko maintindihan, hindi ko talaga siya maano. Minsan hindi ko na lang pinansin. Sabi ko, kailangan ko matapos. Kasi nagmamadali rin ako kanina. Mag-aayos pa ako. Tinan mo, meron ako 1 oras kalahati na lang yung natitira sa akin para mag-ayos. Kaya nagulat ako, ang daming chichiburay niya. Tatanggapin niya lang naman, lalagyan niya lang yung pera ko doon sa account ko. Dami niyang question. Ay nako, ayoko ma-high blood, ayoko mainis. Ganito na nga yung tsura ko, tinan mo, pagod na nga ako, hagad na ako. Kaya gusto ko magpahinga, 1.5 hours lang ipapahinga ko bago kami lalabas mamaya. Binubuisit pa ako. Na high blood si ate. Update ko nga pala kayo mamaya guys sa doon sa pupuntahan namin. Na-recommend lang yan ng kasama ko sa trabaho. Sabi maganda daw doon. Maganda yung view, maganda daw yung pagkain. Nakita ko yung menu nila is mix Japanese and Italian. So, parang hindi maganda yung combination. Pero tatry ko. Pero sabi sa akin ng kasama ko sa trabaho, maganda daw yung view. Medyo mahal. So, yan guys, as you can see, ako ay nakapajama na. So, nakauwi na kami, galing kami na dinner ng asawa ko kasi hindi ako nakapag-video doon kasi nga malakas ang tugtog doon.